Hello mga kids! Kamusta na kayo? Miss niyo na bang pumunta sa church at umattend ng Sunday school? Kami rin, miss na namin kayo at gusto na rin namin na makalabas na tayo para makapunta na tayo sa church at sama-sama tayo mag-worship, matuto, maglaro at mag-enjoy doon sa ating Sunday school. But since hindi pa talaga tayo pwedeng lumabas, dito muna tayo sa ating online Sunday school. At sa linggong ito, I will be your teacher at tuturuan ko kayo ng isang cute na craft na may kinalaman sa last week na naging lesson natin. So, alam nyo ba kung ano yung lesson natin last week? Natatandaan nyo pa? So, si Teacher Ann, tinuruan niya tayo, kwento niya sa atin yung about kay Noah. Okay, at kung paano naging mapagtagumpay si Noah sa kabila ng lahat ng mga kasamaan na nangyayari sa kanyang kapaligiran. So, may kinalaman doon yung magiging craft natin today. At hulaan nyo kung ano yun? Tada! Hindi nyo alam, no? So, ang ating craft ay, tada! Kung nakikita nyo, ito ang tinatawag na breastplate of righteousness. At sa linggong ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa nito. Okay? So, ano ba yung meron sa panahon natin ngayon? So, panahon natin ngayon, meron tayong COVID. So, meron tayong laban sa COVID. Meron tayong gera laban sa virus. At dahil merong gera, kinakailangan natin ng mga pangdepensa. So, sa panahon ngayon, ang ginagamit natin ay ito, yung mask. O, di ba? Yan. Lagi tayong may suot na mask. Lahat tayo bago lumabas, dapat nagsusuot nito. Tapos, yung mga doktor, nagsusuot din sila ng mga protective equipment. Alam nyo ba na nung unang panahon, nung panahon sa Bible, kapag may gera, ang ginagamit nilang protection sa kanilang mga katawan ay ito. Yung, yan, breastplate. Para kung may mga parating na mga palaso, may parating na mga kung ano-anong papadala ng mga kaaway, hindi agad sila tatamaan. So ngayon, ito yung ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng breastplate of righteousness. So ano ba yung mga kailangan natin? Number 1, kailangan natin ng cardboard. So kung wala kayong cardboard, pwede naman yung mga karton. Basta anything na matigas. Pangalawa na kailangan natin ng ito. Kailangan natin ng pattern. So, mamaya tuturo kung paano gawin yung pattern. Pwede kayong magpaturo sa mga parents nyo. Next, kailangan naman natin ng mga colored paper. Yan, iba-ibang color. Kung ano yung gusto nyo, yan. Kung ano yung favorite na kulay nyo, pwede nyo gamitin. Next, kailangan din natin ng glue or kahit anong pandikit. Kailangan din natin ng scissors at ito, ng yarn, ribbon, or kahit anong tali. Pwede rin naman ng straw. At saka, puncher. Kung wala kayong puncher, pwede kayong magpaturo na lang mamaya sa mga parents nyo kung paano natin pambutas kasi itong puncher. So, paano natin bubutasan yung ginawa natin. Okay, so yun yung mga kailangan natin. So, ano ba yung unang-una natin gagawin? Una muna natin gawin is yung ating pattern. So, paano ba gumawa ng pattern? So, ito lang yung gagawin natin. Itutupi natin yung papel, yan, pahaba, into 2. So, pagkatupi natin ng papel, pwede kayong magpaturo sa mga parents nyo, kids ha, pag hindi nyo masyadong alam kung paano gawin. Lalo na kasi gagamit tayo ng scissors. So, gugupitin natin ng pa-curve, yun dito sa taas, yan. Pa-curve. Yan, okay? Makita nyo? Tapos, dito sa part na to, dito sa taas, gugupit tayo ng medyo paslant. Okay, yan. Tingnan nyo yan ha, ginagawa ni teacher. Okay, nakita nyo ba? And then, dito sa side naman na to, sa medyo baba dito, okay? Yan, balik ta rin ni teacher ha. Pa-curve ulit, pa-curve. Yan, okay? Tapos, pag binuksan nyo, yan, ganito yung magiging itsura. So, ito yung magiging pattern natin. Ayan, di ba? Parang damit. Okay, ano na yung next? So, itong pattern na to, kasi medyo malambot siya, ididikit natin siya dito sa ating cardboard, sa ating karton. Okay? Gagamit tayo ng glue para maidikit. So, sa mga gilid lang, para tipid yung glue natin. Okay? Yan. So, ito na. Meron na tayong paste. Ididikit na natin sa ating karton. Yan o. Ididikit na ni teacher sa karton para maging matigas. Okay. So, once na naidikit na natin, gugupitin na natin yung karton para makuha na natin yung shape ng ating pattern. So, again, nagupit na natin. So, ano na yung next step natin? So, pipili na kayo ng favorite yung color ng papel para yun yung gagamitin natin na ididikit dito. So, sa ngayon, gagamitin natin yung color pink at color
blue. Para pwede sa girl, pwede sa boy, o diba? So, paano mong gagawin natin dito? Itutupi natin yung papel into 2, yan. And then, ito, itutupi pa ulit natin. Tapos, itutupi pa ulit natin. Yan. Pag ganito na siya kaliit, tingnan nyo yung dulo dito, yung walang tupi. Yan. Gagamit tayo ng gunting at gugupit tayo ng parang pa-letter U. So, ito yung magiging kalalabasan nung ginupit natin. Yan. Pa-letter U. So, after nung color pink, yung kulay blue naman. Okay, so ito na siya. Meron na tayong color blue and color pink. So, ano lang gagawin natin dito? Dito sa ating pattern, lalagyan natin ng glue, yan, yung mga sides. Tapos, yan, yung may glue, ididikit natin itong mga ginupit natin na U-shape na colored paper dito sa ating pattern. Okay, tingnan nyo kung paano ginagawa ni teacher. Yan. So, dapat hindi makikita yung pattern natin sa likod. Kailangan matatakpan siya, okay? So, ganyan. Yan, parang ganito yung mangyayari. Alternate yung magiging color. Okay, so, ito. Yan, ganyan, di ba? Dinikit ko na dun sa ibabaw. So, after nyan, dito sa medyo ilalim, yan, kasi nakaangat pa yan eh. Oh, yan. Sa medyo ilalim yan, maglalagay ulit tayo ng glue. Yan, yan nyo. And, magdidikit ulit tayo ng mga colored paper na letter U. Yan, okay, di ba? Parang naka-overlap, nakatungtong yung pangalawang idinikit natin. So, yan. Yan, hanggang makarating tayo dito sa ating last layer. Okay? Yan, tadan! So, ito na yung natapos ko na pinagdikit-dikit ko ng pinagpatong-patong to. So, ano na yung next na step natin? So, since meron siyang mga sobra sa gilid ng pattern, ang gagawin natin is gupitin yung mga sobra sa gilid. So, nakita na ulit natin yung shape ng ating pattern kanina. So, ano na yung next step? Ang gagawin natin is, maglagay tayo ng dalawang butas dito. So, gamit yung puncher, so, meron na siyang dalawang butas. So, gamit naman yung ating yarn or ribbon or kahit na ano yung na pangtali na meron kayo sa bahay. Yan. Dito natin siya ilalagay sa butas na tada! Gawa na yung ating breastplate of righteousness. So, paano siya isusuot? Yan, ganyan lang. So, ano bang ibig sabihin nun? Ano bang ibig sabihin ng righteousness? Righteousness is pagiging matuwid. Kagaya ng ginawa ni Noah, na kahit magulo, masama yung kanyang mga kasama, yung mga nasa paligid niya, na natili siyang matuwid, na natili siyang righteous. At ang sabi sa Psalm 1 verse 6, the righteous are guided and protected by the Lord. So, kung tayo ay mananatiling matuwid, lagi tayong gagabayan at proprotektahan ng Panginoon. Kaya magiging very effective itong ating breastplate of righteousness. Okay? So, may natutunan ba kayo, mga bata? I hope na makagawa kayo nito and post kayo ng picture para makita ni teacher kung ano yung naging itsura nung ginawa niyong breastplate of righteousness. So, doon na lang natatapos yung lesson natin and let's pray. Mag-pray tayo kay Jesus na lagi niya tayong protektahan at ingatan. Panginoon, salamat po sa naging lesson namin for today. Ingatan niyo po kami, turuan niyo po kami na laging maging righteous upang yung inyong pong protection at inyong guidance ay laging mapasa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen! Bye mga kids! See you again very soon. Bye-bye! Hi kids! Okay, nakahanap na ako ng magmamodel ng ating breastplate of righteousness. Ito nga pala si Elijah, kagigising niya lang. So, ito yung magiging itsura ng ating breastplate of righteousness. Tada! Ayoko talaga. Wow! Ganda? Ganda? Ganda. Hindi siya makapagsalita. Sobrang ganda. Wow! Sabi mo nga doon. Wow! 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 Ano gusto mo? Yan or ito?
Dalawa yung breastplate of righteousness ni Elijah. Wow. Wow! Wow. Bye-bye! See you soon! Bye-bye! 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 Flying kiss!